Eto, let's answer this. Ang haba. Tinatamad ako magbasa. Ang haba ng question. Pero sige, sagutin natin to. Hindi lahat ng nag-gym ay gusto ay physique lang. Hindi lahat ng nag-gym gusto magandang katawan. Yung iba gusto maging healthy. So, sagutin natin to. Baka makatulong sa inyo. Coach, ano pong take nyo sa prolonged fasting? 72 to 100 hours. May benefits po ba talaga ito for autophagy, stem cell activation at fat burning? Pangalawa, okay lang po ba ang OMAD? Papansin ko po na sobrang bagal ng recovery ko kapag kaganon. Parang sinagot mo na yung tanong mo. Alam mo palang bagal yung recovery mo, ba't mo ginagawa yung OMAD? Gago ka ba? Etong mga to, ginagawang komplikado ang pagiging healthy. Lahat ginagawang komplikado. Let me give you an example. This is our client, Sir Jay. He's one of our overseas clients. Si Sir Jay lumapit sa akin dahil nga siya ay type 2 diabetic and he is already taking maintenance. So after 2 months of doing strength training and eating right, with the right amount of protein, fats, and carbs, and calories, ito ang kanyang result. Boom! And at the same time, ito na ang kanyang lab results, which is the most important part. Aesthetics will naturally follow. The good thing is, unti-unti na siyang nagiging healthy. So, lahat ng kanyang lab results is positive na. Hindi ba nakakatuwa? Hindi ba? I'm so happy. Totoo nga ba na ang fasting ay pampahaba ng buhay? Autophagy means self-cleaning system ng katawan. Parang general cleaning yan ng inyong mga cells. So yung mga luma, yung mga sira, mga basurang cells, nire-recycle ng katawan nyo, ginagawang energy at bagong parts. Tumataas yan kapag ka ikaw ay number 1, nagpa-fasting. Number 2, mababa ang iyong insulin. Number 3, nag-e-exercise. And number 4, nasa tamang timbang ka based sa iyong stats. You are eating on a caloric deficit or a healthy diet. So yes, nakakatulong ang fasting sa cell repair at healthy aging. Medyo tumatanda ka ng healthy. Pero, hindi ibig sabihin na mas matagal na fasting, mas mahabang buhay. Hindi ibig sabihin na mas extreme or mas mahabang fasting, umabot ka ng 1 year na fasting, mas healthy ka. And autophagy is not automatically immortality. Autophagy para yung maintenance ng sasakyan. Nililinis, inaayos, sine-change oil para tumagal ang buhay ng sasakyan. Pero kung wala kang gasolina sa tao is pagkain, tulog, recovery. Masisira rin yung makina mo. Fasting is not a magic fat burner. Fasting is just a tool para mas madali kang makapag-caloric deficit. Dahil pag nagpa-fasting ka, bumababa yung insulin mo. Mas gamit ang taba as fuel, mas konti ang oras ng kain mo. Meaning, mas konti ang calories. Kaya pumapayat ka, hindi dahil natutunaw yung taba, kundi dahil your overall calories is limited. Now, doing fasting for a long period of time, or doing OMAD, 1 meal a day, okay siya kung bagay siya sa lifestyle mo and sustainable for you. Pero kung nagwo-workout ka, kagaya ng nararamdaman mo ngayon, ang hihina ka, bumabagal yung recovery mo, gago ka ba? Bakit ka magpa-fasting and OMAD? Merong damage, pero walang repair. Nagets nyo? Bottom line, autophagy is good. Fasting can be useful, but starvation is not health. Hindi umaayos ang health mo dahil lagi kang gutom. Hindi ka rin pumapayat dahil lagi kang gutom. Hindi ka gumagaling dahil mas matagal kang gutom. Gumagaling ka dahil number 1, tama ang iyong kain. Number 2, tama ang iyong training. And number 3, tama ang iyong pahinga or recovery. So always remember, consistency beats extreme. Kung gusto mo ng longevity or mahabang buhay, keep it simple. Longevity is built with consistency, not starved for 1 week, 2 week, a couple of months. Tapos magtatanong ka ulit, Coach, okay lang ba mag-fasting? Gago ka ba? Kaya mo nga tinatanong kasi hindi okay sa'yo. Pag kami nag-comment dyan, mamamatay din naman tayong lahat. Bakit nagagaganyan pa kayo? O di mauna ka na. Wala namang pumipigil sa'yo. Mauna ka na doon on the other side. Basta kami dito, happy, healthy, cute. I hope this helps.